O Diyos, Panginoon, salamat po. Salamat po sa hapon na ito na binigay mo sa amin. Tulungan po ninyo kami. Biyayaan po ninyo kami. Gabayan po ninyo kami na kami po ay makapaglingkod sa iyo. Tulungan mo po kami sa pag-unawa ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng lakas, sigla ng pag-iisip, upang aming matanggap ang iyong mga salita at kami po ay makasamba ayon sa mga katotohanan na nasa iyo. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat. At salamat po sa mga anak mo na nagpapatuloy sa pagnanasa na mapakinggan ng Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magbabasa tayo sa Hebrews chapter 3, verse 16 up to verse 19. At pagkatapos itutuloy natin sa chapter 4, verse 1 hanggang 16. Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay nagmungkahi. Ngunit hindi ba gayaong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? At sino-sino ang kinagalitan niya ng 40 taon? Hindi ba gayaong nagkasala na ang kanilang mga katawan ay nabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yung mga nagsisuway. At nakita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Chapter 4, verse 1. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo ay pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang mga nakarinig. Sapagkat tayo ay nagsisampalataya ay nagsipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinasabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay natapos mula ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw. At nagpahinga ng 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway, ay muling nagtangi siya ng 1 araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinasabi ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad
at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Yaman nga tayong mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumapasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga kaparaanan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy natin mga kapatid ang pangangaral kaninang umaga sa ikalawang bahagi ng exposition sa Hebrews. Ang kahigitan ng ating Panginoong Jesucristo kay Moises sa kanyang pagbibigay ng kapahingahan. Bago natin isa-isahin ang mga talata sa gabing ito, mag-umpisa tayo sa isa sa pinakamalungkot at pinaka-disappointing na part ng Bible. Tinutukoy ko yung Numbers chapter 14. Bakit ko sinabing ito ang pinakamalungkot na parte ng banal na kasulatan? Sa pagsisimula ng pangangaral natin sa gabing ito. Sapagkat pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating na ang Israel sa dulo ng kanilang paglalakbay. Isang bundok na lamang ang kanilang aakyatin at nasa lupang pangako na sila. Nasaksihan nila ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Nakita nila paano naging dugo ang ilog, paano bumagsak ang maraming salot sa Ehipto, at kung paano silang iniligtas ng dugo ng kordero sa gabi ng Pasko, na ang anghel ng kamatayan ay lumagpas sa kanilang mga tahanan sapagkat ang kanilang mga tahanan ay may dugo sa mga hamba ng pintuan. Tumawid sila sa Red Sea. Hinati ng Diyos ang dagat at tumawid sila sa tuyong lupa. Nakita nila kung paanong nilamon ng dagat ang mga sundalo ni Faraon. Araw-araw bumababa sa langit ang tinapay para kumain sila. At nang nanghingi sila ng karne, pinadalhan sila ng Diyos ng pugo. Araw-araw sila ay nililiman ng ulap para hindi sila mainitan sa ilang. At sa gabi, iniilawan sila ng haligi ng apoy. Ilang beses na rin silang nagkasala sa Diyos. Minsan sumamba pa sila sa Diyos-Diyosan. Pagkabigay ng Panginoon sa kanila ng 10 utos, sumamba kagad sila sa Diyos-Diyosan. Subalit ilang beses din nilang naranasan ang pagpapatawad ng Panginoon. Ilang beses silang nagreklamo sa Diyos. Pinadadalhan sila ng ahas. Sila'y namamatay sa kanilang pagreklamo, subalit ang Diyos din na nagbibigay sa kanila ng kagalingan. Pagdating nila sa Kadesh Barnea, at yun ang boundary ng Promised Land, sa mismong hangganan ng lupain ng pangako ng Diyos, sila ay na-discourage. Nagpadala si Moises ng 12 tiktik para tiktikan, ispiyahan, yung lupang ibibigay sa kanila ng Diyos. Nang bumalik ang 12, si Joshua, si Caleb, bumalik silang excited. May pananampalataya at ang sabi nila, mga kapatid, sumugod na tayo kagad doon. Maganda ang lupang ibinigay sa atin ng Diyos. Kayang-kaya nating puntahan yun. At yun ay papapasa atin at ibibigay sa atin yun ng Panginoon. Ngunit may 10 silang kasama. At ang sabi nila, maganda yung lupa doon. Kaya lang, ang lalaki ng bakod. At ang mga tao doon, mga higante, malalaki. Para lang tayong tipaklong sa harapan nila. Hindi natin kakayanin. Mamamatay lang ang lahat ng mga anak natin doon. Yung balita ng 10 ay kumalat sa buong kampo. Nakakalungkot,
na kung ano pa yung masamang balita, yun ang mabilis kumalat. At yun ang nakaka-impluwensya sa mga tao. At ano nangyari sa mga anong nangyari sa mga Israelita? Magdamag silang umiyak. Sa sobrang lungkot nila, nagalit sila sa Diyos. Inakusahan nila ang Diyos na kaya sila nilabas sa Ehipto para pagdating sa ilang, papatayin lang pala tayo ng Diyos. Ang mga anak natin, mamamatay lang. Hindi tayo kayang dalhin ng Diyos sa lupang pangako. At kaya nagtalaga sila ng mangunguna sa kanila. Para saan? Para bumalik sa Ehipto. Think of it, nasa boundary na sila. Ang iniisip pa nila, bumalik. Abot kamay na nila ang pangako sa kanila ng Diyos, pero ang iniisip pa nila ganito, mabuti pa sa Ehipto kahit alipin tayo, at least buhay tayo. Na nakalimutan nila ang Diyos ang naglabas sa kanila doon sa pagkaalipin. At umabot na sila'y naghimagsik, nagrebelde. Pinagplanuhan pa nilang batuhin si Moises at si Aaron at si Joshua at si Caleb. Nang oras na yon, nagpakita ang kaluwalhatian ng Panginoon at sinabi niya kay Moses, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? Hahamakin ako ng bayang ito. Iniinsulto ko ng mga taong ito. At hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila. Namagitan si Moises sa kanila at naging mahabagi ng Diyos sa kanila at hindi sila pinatay sa isang iglap. Kaya lang, sabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Ngunit, tunay na kung paanong ako'y buhay at kung paanong mapupuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa, sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin nila ako ng makasampung beses. At hindi dinidinig ang aking tinig, tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humamak sa akin, hindi nila makikita ang lupain, kundi ang aking lingkod na si Caleb, si Josue, sapagkat siya'y nagtataglay ng ibang espiritu at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kanyang paroroonan at aariin ng kanyang lahi. Maliwanag ang hatol ng Panginoon sa kanila. Isang buong henerasyon, lahat ng may edad na 20 years old pataas, maliban kila Caleb at Josue, lahat sila mamamatay sa ilang. Ang kanilang mga anak lamang ang makakapasok sa lupain. Sila'y maglilibot ng 40 years sa wilderness hanggang ang huling katawan ng matanda ay mamatay. At alam natin kung sinong pinakahuling namatay bago sila pumasok sa lupain, si Moises. Ang Numbers 14 ay isang trahedya na isinulat para babalaan ang mga tao na huwag pagdududahan ang Diyos. Huwag hahamakin ng Diyos na parang walang kakayanan ang Panginoon natin at hindi tapat ang kanyang salita. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kawalan ng pananampalataya ay hindi simpleng pag-aalinlangan ng isipan. Ang kawalan ng pananampalataya ay hindi basta pagdadalawang isip. Ito ay paghihimagsik ng puso. Ang kawalan ng pananampalataya ay pagre-rebelde sa Diyos. Hindi ito basta kakulangan ng pagtitiwala. Ito ay pang-iinsulto sa Kanya na makapangyarihan at paulit-ulit na nagpamalas sa atin ng Kanyang biyaya. Ganyan kagrabe ang kawalan ng pananampalataya.
Sa pagpapatuloy natin sa Hebrews chapter 3 verse 16, kinuha ng sumulat itong sitwasyong ito, itong tagpong ito, at kanyang ginamit bilang babala sa mga Kristiyano sa ating panahon. Kung paano ang Israel ay tumayo sa pintuan ng kapahingahan ng Diyos, pero tumalikod. Gayon din tayo nanganganib kung maririnig natin ang tinig ng Diyos kay Kristo ngayon at papatigasin natin ang ating mga puso. Verse 7 hanggang 11, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, na gaya na sa pagmumungkahi o panggagalit. Ipinumungkahi nilang Diyos sa pagkagalit, gaya ng araw ng pagtukso sa ilang, na dooy tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y naggalit ako sa lahing ito. At aking sinabi, lagi silang nangagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Yan ang ipinaliwanag ng una natin binasa sa verse 16 hanggang verse 19. Sino ba ang nanggalit sa Diyos? Hindi ba yung mga lumabas sa Egypt sa pamamagitan ni Moses? Kanino ba nagalit ang Panginoon ng 40 taon? Hindi ba yung mga nagkasala na ang kanilang mga katawan ay nabuwal sa ilang? Sino ba yung mga sinumpa ng Diyos na hindi makakapasok sa kapahingahan? Hindi ba yung mga nagsisuway sa salita ng Panginoon? At nakita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Itong parteng ito ay atin nang nabasa kanina sa unang bahagi ng pangangaral. Chapter 4, verse 1 and 2. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa mga di nakaabot niyaon. Ang Hebrews chapter 4 ay hindi lamang panawagan upang tayo ay manampalataya. Panawagan din to na matakot tayo sa Diyos. At huwag natin biru-biruin ang pagkakataon ng Diyos na ibinibigay sa atin. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin nila. Narinig nila ang mabuting balita ng Panginoon, ngunit hindi nila pinakinggan. Hindi nila pinakinabangan dahil sa walang kalakip na pananampalataya sa mga nakarinig. Magpaalala sana ito sa atin, mga kapatid, ng kagaya na sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. Wala nang iba na mas nakakaramdam ng takot sa Diyos maliban doon sa mga tunay na anak ng Diyos. Ang mga taong walang Diyos, pinagtatawalan nila ang impyerno. Hinahamak nila ang biyaya ng Diyos. Paulit-ulit sila magsisisi at babalik sila sa kanilang kasalanang ginagawa, pero ang anak ng Diyos ay may takot sa puso. Ang biyaya ng Diyos ay hindi dapat nagbibigay sa atin ng kumpiyansa sa kasalanan o hindi banal na respeto sa Diyos. Sa mga salitang kagaya nito, higit sa lahat ng tao, wala dapat nakakaunawa na ang puso ay mandaraya maliban sa Kristiyano. Alam nating lubos na kung hindi namatay si Kristo para sa krus para sa ating mga kasalanan, wala talaga tayong kaligtasan sapagkat ang kasalanan ay mandaraya. Kung kaya nga't magsiyasat palagi ng sarili
Baka sa pag-aakalang ikaw ay nasa pananampalataya ay wala ka sa pananampalataya. O imbis na si Jesucristo ang nabubuhay sa atin, matumpungan natin ang ating mga sarili na tayo ay pala'y mga itinakwil sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, anong sinasabi doon? Na ang kapahingahang ito ay napapasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 2 and verse 3, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Sapagkat tayong nagsipanampalataya ay nagsipasok sa kapahingahang yaon. Ang unang tanong na mapapasok sa isip mo, eto, bakit sinabi na ang ebanghelyo na ipinangaral sa atin ay ipinangaral din sa kanila? Anong ebanghelyo ang ipinangaral sa kanila? Saan ba nagumpisa ang ebanghelyo? Nagsimula ang ebanghelyo kay Abraham. Basahin natin sa Galatia. Galatians 3:18, na dito tayo mag-uumpisa. Of course, maaaring mag-usap tayo ng mahaba patungkol sa mga termino. Mag-usap muna tayo patungkol sa ang simpleng ibig sabihin ng ebanghelyo ay mabuting balita. Galatians chapter 3 verse 8. Galatians chapter 3 verse 8. Sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Galatia na ang pagtawag ng Diyos kay Abraham ay umpisa sa kapahayagan ng ebanghelyo. Na nang tinawag ng Diyos si Abraham, tumingin ang Diyos sa malayo na darating ang panahon na maging ang mga hintil ay magiging tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Na ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero nung tinawag ng Diyos si Abraham, gumawa sa kanya ang Diyos ng isang kasunduan. The Genesis 17 verse 7 to 8, sinabi ng Diyos, at aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo, at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong pinaglalakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako'y magiging Diyos nila. At sinasabi ng banal na kasulatan na si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ibinilang sa kanya itong katuwiran. Nang ang Israel ay naalipin sa Ehipto, 400 years pagkatapos si Abraham, inilala ng Diyos ang kanyang pangako sa kanila at kanyang sinabi, aking nakita ang kadalamhatian ng aking bayan. Isinugo niya si Moises para palayain sila at pinagtibay ang kasunduang ginawa niya kay Abraham. Sa Exodus chapter 6 verse 7 to 8, sinabi ng Panginoong Diyos, kayo'y aking aariin na pinakabayan ko, at ako'y magiging sa inyo'y Diyos. At inyong makikilala na ako si Jehovah ninyong Diyos, na naglalabas sa inyo sa ilalim ng atang sa mga Ehipsyo. Aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagtasan ko ng aking kamay, na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, at aking ibibigay sa inyo na pinakamana, ako si Jehovah. At sinabi ng banal na kasulatan na ang mga Israelita ay sumampalataya sa Panginoon. Nang dumating si Moises sa kanila, sila'y nanalig sa Panginoon. Exodus 4:31. At ipinakita niya sa kanila na siya ang Panginoon sa pamamagitan ng 10 salot. Hanggang sa hinati ng Panginoon ng Red Sea, makatawid sila at malunod ang mga Egyptians na humahabol sa kanila.
Exodus 14 verse 31, nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo at ang bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na kay Moises. Isipin mo, bago dumating ang batas sa chapter 20, ang mga tao ng Diyos ay sumasampalataya na sa Panginoon. At kung ito'y ibinilang na katwiran ni Abraham, hindi mahirap sabihin na ito'y ibinilang din na katwiran sa Israel na sila'y sumampalataya sa kanilang Panginoong Diyos. Ano ang kanilang inawit pagkatawid nila? Exodus 15 verse 11, sinong gaya mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanalan, nakasisindak sa pagpupuri, na gumagawa ng kababalaghan? Sa verse 18, ang Panginoon ay maghahari magpakailanman. Nang ang Panginoong Diyos ay gumawa ng tipan sa Sinai. Mababasa natin sa Exodus chapter 19 verse 5 to 6. Kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay sa akin, at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa anak ni Israel. Maalala natin, ang pinakauna at dakilang kautusan sa 10 utos ay ito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Mga kapatid, makikita natin na sa tuwing ang Panginoong Diyos ay tumatawag ng tao at nakikipagkasundo ang Diyos sa tao, ang intensyon ng Diyos ay tinatawag niya ang tao upang kanyang maging sariling bayan. At upang yung tao na tinawag ng Diyos ay walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa makatuwid, ito ay panawagan upang sila ay pagharian ng Diyos. Tinawag sila ng Diyos upang wala silang ibang Diyos maliban kay Jehovah, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya nakadepende ang kanilang buhay, Siya ang tutupad ng mga pangako at Siya ang mag-iingat sa kanila. Ito rin ang ipinangaral ng mga propeta. Isaiah chapter 52 verse 7, o anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Siyon, ang iyong Diyos ay naghahari. At kung maalala ninyo, nasa Romans chapter 10 yan, na ginamit yung word na ebanghelyo sa context ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang ebanghelyong ito na ipinangaral sa kanila ay ito, ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Walang ibang Diyos. At walang ibang dapat maghari sa buhay ng tao maliban ng Diyos. Sa Kanya ka magtitiwala, sa Kanya ka susunod, sa Kanya ka sasamba. Huwag mo siyang pagdududahan sapagkat ikaw ay Kanyang bayan, kayo ay Kanyang bayan at wala tayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Ito ang ebanghelyo na ipinangaral ng Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao siya. Kung inyong maalala, sinabi sa Marcos 1:15, pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Kaya nga sinabi na yung ebanghelyong ipinangaral sa kanila ay ipinangaral din sa atin. Sapagkat tinawag sila para pagharian ng Diyos. Tinawag din tayo para pagharian ng Diyos. Yun nga lang, hindi sa pamamagitan ni Moises. At hindi sa pamamagitan ng mga propeta. Kung hindi sa pamamagitan mismo ng Kanyang anak na nagkatawang tao,
ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mga Israelita ay tumanggi sa pangangaral ni Moises at nagrebelde sa Diyos. Hindi sila nagtiwala na ang Diyos ay Diyos nila. Hindi sila naniwala na ang hari sa buhay nila ay marunong magprotekta sa kanila. Anong silbi ng kaligtasang ito kung hindi tayo paghaharian ng Diyos? Anong silbi? Alam mong pupunta ka sa langit, hindi ka sa Diyos, at hindi mo Panginoon si Jesucristo. Hindi yun consistent sa Ebanghelyo. Sapagkat ang pangangaral ng kaligtasan ay pangangaral ng kapayapaan. At ang pangangaral ng kapayapaan ay ang pangangaral ng ang Diyos ay naghahari na. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung ako sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas ng masamang espiritu, ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo na. At yun ang dahilan kung bakit yung ebanghelyong pinangaral sa kanila, hindi nila pinagtiwalaan. Imbis na magpasakop sila sa pangunguna ng Diyos, naghanap sila ng leader na magbabalik sa kanila sa Ehipto. Nakalimutan nila na ang Panginoon nilang naghahari magpakailanman ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Na kahit sinong higante sa lupang pangako ang humarang sa kanila, sinong kagaya mo, Panginoon, sa lahat ng mga Diyos. Kaya yung ipinangaral sa kanila na hindi nila tinanggap, ipinangaral sa atin ngayon. At lalong higit, mga kapatid, kung yang paghahari ng Diyos na yan ay napasa atin sa pamamagitan ng bagong tipan sa dugo ni Jesucristo na ating Panginoon. Kung tinanggihan nila ang ebanghelyo na dala-dala ni Moises at hindi sila nakatagpo ng kapahingahan sa Diyos, ano sa palagay natin, makakapagpahinga kaya tayo sa piling ng Diyos? Kung tatanggihan natin ang paghahari ng Diyos na dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo? Yan ang point ng Hebrews chapter 4. Bakit sa pamamagitan ng pananampalataya lamang mapapasok ang kapahingahan? Ano bang klaseng kapahingahan ito na tinutukoy dito? Babasahin natin tuloy-tuloy. Bakit sa pamamagitan ng pananampalataya lamang mapapasok ang kapahingahang tinutukoy dito? Una, sapagkat ang kapahingahang ito ay kapahingahan ng Diyos. Chapter 4, verse 3 hanggang 5. Sapagkat tayong nagsipanampalataya ay nagsipasok sa kapahingahang yaon, gaya ng sinasabi niya, gaya ng aking isinumpas, aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanlibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Matapos gawin ng Panginoong Diyos ang daigdig, sa loob ng 6 na literal na araw, ay nagpahinga siya sa ikapito, ayon sa Genesis. Nililinaw natin dito, mga kapatid, na ang pamamahinga ng Panginoong Diyos ay hindi nangahulugan na ang Diyos ay napagod. Kundi ang Griegong salita na pamamahinga o sabat ay literal na nangangahulugang pagtigil sa paggawa. O natapos na yung gawain. Wala nang ibang gagawin sapagkat tapos na ang gawain. Kaya sinabing nagpahinga ang Diyos. Sinabi sa Isaiah 40 verse 28, hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang mailalang na mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa.
Kaya lang, yung kapahingahang sinabi sa Genesis, matapos niyang lalangin ang sanlibutan, tapos na yun nangyari. At sa binasa natin, meron pang isang kapahingahan na tinatawag ng Diyos ang tao, na hindi niya tinutuko yung kapahingahan na ginawa niya pagkatapos niyang lalangin ang sanlibutan. Verse 6 and verse 7. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng unang ng mabuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon, kung naririnig ninyo ang kanyang tinig, ay huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Nang ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa 7 araw, nagpahinga siya. At ilang araw pagkatapos, pumasok ang kasalanan. Kung maaalala natin. At ang Diyos ay muling gumawa para sa kanyang layunin, para sa kaligtasan ng tao. Subalit, nagtakda ang Diyos ng isang kapahingahan pa, na ang Diyos ay matatapos sa lahat ng kanyang gawa. At meron pa siyang mga tinatawag na pumasok sa kanyang kapahingahan. Ito ay napapasok sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ito ay ang pagtapos ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Sa ngayon, ang ating Panginoon na hindi basta nanonood sa atin. Alam natin na ang Diyos binubuo niya ang iglesia. Nagtatrabaho ang Panginoon. Si Kristo namamagitan para sa atin. Sa dami nating kahinaan dito sa lupa, ang Panginoon ay kumikilos pa at gumagawa para sa atin. Isang araw matatapos na ng Panginoong Diyos ang kanyang mga gawain. Doon sa pagtapos niya ng kanyang mga gawain, inaanyayahan niya ang taong magpahinga kasama niya. At yun ay mapapasok lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kapahingahang ito, pangalawa, ay hindi makalupang kapahingahan. Kagaya ng ibinigay sa kanila ni Josue. Sinabi si Josue nakapasok sa kapahingahan. Basahin natin sa verse 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Yung kanina pa kinukote dito sa Hebrews, alam natin, binasa yan sa Bible reading kanina, umaga, Psalms 95. Kung natagpuan sana ni Josue talaga yung kapahingahan na sinasabi ng Diyos, bakit naglaan pa ang Diyos na isa pang araw? May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ang kapahingahang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ay makalupa lamang, na kahit si Moises hindi nakapasok dahil sa kasalanan. Subalit napasok ng bagong henerasyon sa pamamagitan ni Josue. Totoo na nakapasok si Josue sa lupang pangako, kagaya na sinasabi sa Joshua 24 verse 43 to 44, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa, at binigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon sa palibot, ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanilang mga magulang. Pero alam natin ang kasaysayan ng Israel pagkatapos, hindi natapos ang kanilang paikipagdigmaan sa lupang pangako. At hanggang sa araw na ito ay naghihintay pa rin tayo sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kaya't ang Diyos ay nagtakda pa rin ng isang araw ng pamamahinga para sa mga lingkod ng Diyos. At anong tinutukoy niya rito? Hindi ito basta 7 araw sa loob ng isang linggo. Ano ang inaasahang kapahingahan ng mga apostoles? Sa sulat ni Apostol Pablo, 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Ito ang kapahingahang kanilang inaasam. At kayong mga pinighati
ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus. Mula sa langit na kasama ang mga anghel na kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang kapahingahan. Na kapag ang paghahari ng Diyos ay dumating na kagaya ng sinasabi ng Ebanghelyo, at si Jesucristo ay maghahari, ang mga Kristiyanong napipighati ay makakapasok sa kapahingahan kasama ng lahat ng mga banal. Sa isang dako, basahin natin, Revelation chapter 14, verse 12 hanggang 13. Revelation chapter 14, verse 12 hanggang 13, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Yan ang kapahingahang tinutukoy dyan. Ang kapahingahan na paghinto sa mga gawain kagaya ng ang Diyos ay hihintuin sa kanyang mga gawa. Hindi basta makalupang kapahingahan ang hinahabol ng Kristiyano. Ang mensahe ng Hebreo sa 13 chapters nito ay ito, kailangan tayong maging matapat hanggang sa pagbalik ni Kristo. At maging matatag sa lahat ng ating pagtitiis, doon tayo magpapahinga pagbalik ng ating Panginoon. At kayong mga pinipighati ay bibigyang kasama namin ng kapahingahan pagdating ni Kristo. At isipin mo, maraming walang tunay na pananampalataya na hindi pa bumabalik si Kristo, nagsisipagtalikod na sa pananampalataya. Sa bagong langit at bagong lupa, matatapos ng Diyos ang kanyang layunin sa lahat ng bagay na kanyang ginawa. Magkakaroon siya ng isang bayan na kanyang sarili at siya ang kanilang magiging Diyos. Yung nabasa natin paulit-ulit mula sa Genesis, matutupad yun sa Revelation. Basahin natin Revelation 21 verse 1 to 5. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na naghahandang gaya ng isang babaeng kasingtahan, na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Yan ang overarching theme ng gospel. Ako ay inyong magiging Diyos at kayo ay magiging aking bayan. Kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, maliban na ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos. Bakit tayo iniligtas? Para pagharian tayo ng Diyos. At doon matatapos lahat yun.
sa isang bagong langit at bagong lupa. At pagkatapos nun, wala na tayong kailangang gawin. Kung hindi yan ang kapahingahang tinutukoy dyan, anong kapahingahan ang tinutukoy dyan? Na tayong lahat ay magtumulin sa paghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Kaya nga, ano ang exhortation sa atin sa gabing ito? Verse 11. Magsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon. Yung salitang pagsisikap ay yung salitang determinasyon. Maging determinado tayo sa ating pag-iisip at nasain nating mabuti na makapasok tayo sa kapahingahang yaon. Ang daming Kristiyano ngayon na ayaw pang pumunta sa langit. Ang daming nagpapakilalang Kristiyano ngayon na hindi pa nila gustong bumalik si Kristo. At marami pang Kristiyano ngayon na nagsasabing, babalik muna ako sa sanlibutan. Total, hindi pa bumabalik si Kristo. Maging determinado sa pag-iisip. Sapagkat kung mamahalin natin ang sanlibutan, hindi natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ba nakasulat yan? Huwag ninyong mahalin ang sanlibutan. Niya mga bagay sa sanlibutan. Ang sino magmamahal sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kaya isang panawagan sa atin, sa hapong ito, sa ating mga binasa, magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon. Para huwag tayong maggaya. Huwag tayong maggaya sa mga Israelita. Sapagkat hindi nagbibiro ang Diyos. Tandaan natin, kung niligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, may ebidensya yan sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa kanyang pagliligtas. Bubuo yan sa atin ng pagnanasa, ng paghihintay. At bakit tayo dapat maging determinado na pumasok sa kapahingahang yan? Una, sapagkat dumating na sa atin ang salita ng Diyos. Verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng mga kasukasuan ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At verse 13. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Mga kapatid, ang karanasan ng mga Israelita, hindi yan sinulat dyan bilang alamat. Kung hindi isinulat yan at pinarating sa atin ngayon upang maging aral sa atin. Romans 15 verse 4. Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aaliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Maaring nakikita natin na maraming hindi pumasok sa kapahingahan sa panahon ni Moises. Pero matuto tayo kay Josue at saka kay Caleb ng pananampalataya. 1 Corinthians chapter 10 verse 11 to 12. Ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Yung lahat ng istorya sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, aral yan para huwag tayong mayabang. Jude 5, ninanasa kong ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na ito,
na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yung mga hindi nagsisapanampalataya. Kung hindi importante ang mga babala na yan, hindi sana dumating yan sa atin. Yan ay mga buhay na babala. Na makikilala at makikilala mo ang anak ng Diyos sa kanyang pagpapatuloy. Kahit anong hirap, sapagkat matapat ang Diyos. Kumikilos ang salita ng Diyos sa ating puso. Sinasabi ng Banal na Espiritu, huwag pagmamatigasin ang iyong puso. Kung meron tayong kasalanan na bumabangga sa pangangaral sa gabing ito, mas tama ang salita ng Diyos kaysa sa kasalanan gustong-gusto mo. Huwag pagmamatigasin ang puso. Magbalik loob sa Panginoon. Sapagkat walang silbi ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos at pagkatapos maghihiwalay tayo sa gabing ito na yung ginagawa natin, yun uli ang gagawin natin kinabukasan. Babalik na ang Panginoon. Paano yun? Ipapangaral pa natin itong salitang ito sa iba na hindi gumagana sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi yan matututunan ng mga taong patay sa kasalanan kung ikaw mismo nagpapakilala kang buhay, hindi buhay sa iyo ang salita ng Diyos. Sinasabi ng Banal na Espiritu, huwag papagmatigasin ang inyong puso. Baka sa pag-aakalang sa pagbalik ni Kristo, kasali ka. Hindi ka kasali. Sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ng Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit. Kung hindi yung gumagawa ng aking kalooban. Kaya nga't sinabi sa atin kanina pa, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. O baka kayo'y mga itinakwil kung wala sa atin si Kristo. At sinisiyasat tayo ng salita ng Diyos. Tignan natin kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos sapagkat kilala tayong lubos ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. Kaya nga niya tayo kinakahabagan sapagkat kilala niya tayo. Alam niya kung saan tayo nahihirapan. At yung mga bagay na yan na hindi yan nandiyan para hatulan tayo. Kung hindi para matuto tayo, subalit kailangan matuto tayong makinig. Baka magaya tayo sa isang babae na pagkatapos niyang manalamin, pag alis niya sa salamin, nakalimutan niya na kung anong klaseng tao siya. At siya isang makakalimuting tagapakinig. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang nakikinig ng kanyang salita at hindi nagsasagawa nito ay taong hangal. Nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. At darating ang mga bagyo, darating ang pagsubok, at higit sa lahat, darating ang paghuhukom ng Diyos. Walang matitira. Sa pagkagunaw ng lahat ng bagay, tanging yaong nanampalataya lang kay Kristo at nanatili sa kanyang salita. Subalit ang sino mang tumatanggap sa salita ng Panginoon, nanalig dito, gumanap dito, ay taong matalino, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kailangan nating magsikap na pumasok sa kapahingahang yun kasi binigyan na tayo ng salita ng Diyos. Ang dami ng pangangaral sa atin ng Panginoon. Alam natin kung anong dapat nating gawin. Kailangan nating hakbangan ang kalooban ng Panginoon. Pangalawa, sapagkat dumating na sa atin ang buhay na salita ng Diyos. Hindi ba sinasabi ng banal na kasulatan, sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. Basahin natin sa verse 14. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan,
Si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakakilala, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi nakakaalam, na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hindi lang salita ng Diyos ang ibinigay niya sa atin. Ibinigay niya sa atin si Jesucristo, ang buhay na salita ng Diyos. Siya ay tagapamagitan na maaaring mahabag sa ating kahinaan. Maaaring ang mga tao sa lumang panahon ay hindi nakapasok sa kanilang kahinaan, sapagkat ang kanilang tagapamagitan na si Moises ay mahina din at tao lang din. At kahit si Moises ay hindi nakapasok sa lupang pangako, subalit ang ating Panginoong Hesukristo, nauna na siya sa atin sa kapahingahan. Ang sinasabi ng banal na kasulatan na matapos niyang linisin ang ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng kaitaasan. Meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. At kung maririnig natin ngayon ang kanyang tinig, huwag nating pagmamatigasin ang ating puso. Sapagkat siya ay tinukso sa lahat ng paraan kagaya natin. Alam niya ang paraan paano managumpay sa tukso. Hindi ko maintindihan kung bakit maraming ayaw makinig sa payo ng Diyos. Ni kahit sa payo ko, tignan ninyo kung salita ni Kristo yun. Alam mo bakit? Isa lang ang taong na nagumpay sa tukso. Si Jesucristo lang. At ayaw mong makinig. Makikinig ka sa payo ng mga influencer, pero hindi ka makikinig sa payo ni Kristo. Makikinig ka kung kanin-kaninong chismis, pero hindi ka makikinig kay Kristo. At magtataka ka kung bakit ang gulo-gulo ng buhay mo nabuo sa kung ano-anong payo ng tao at hindi sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay ay siguradong tagumpay sapagkat tinukso siya. Pero hindi siya nagkasala. Ayaw natin siyang sundan. Samantalang siguradong alam niya ang daan, alam niya ang paraan ng tagumpay bilang Kristiyano. Ang ating tagapamagitan ay tutulong sa atin sa panahon ng kahinaan at pangangailangan. Verse 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Nakita mo yung kapahingahan na yan na pinapangako ng Diyos. Totoo niyan, hindi naman talaga natin mapapasok yan dahil mahina tayo. Kaya nga meron tayong tagapamagitan. Na sa oras ng pangangailangan na ang ating pagsisikap ay pumapalya, lumapit tayo kay Kristo na ating tagapagligtas. Na kapag tayo ay nagdadalawang isip, lalapit tayo kay Kristo. Lumapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Higit sa lahat ng kailangan mo sa palagay mo. Kailangan mong pera, kailangan mo ng kung anong material, kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Ang ibinibigay ng Panginoon sa atin ay awa. At ano ang awa? Ang awa ay pasensya ng Diyos sa atin. Ang dami nating kasalanan na kung papatulan ng Diyos ang lahat ng ating kahangalan, wala na tayong karapatang mabuhay sa daigdig na to. Kung bibilangin ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan, hindi na tayo makakatayo sa kanyang harapan. Wala tayong ibang dapat tanggapin sa Diyos kung hindi kahirapan at impyerno at kamatayan. Subalit naawa siya sa atin. Yung kabayaran ng ating kasalanan, hindi niya binigay sa atin. Yun ang awa. Ang biyaya sa isang banda ay kapangyarihan ng Diyos
upang yung mga bagay na hindi natin kayang gawin para sa Kanya, tutulungan niya tayo sa kabila na hindi tayo karapat-dapat. Kung titingin ka sa likod ng buhay mo, wala kang ibang makikita kundi awa ng Diyos. Hindi ko nasunod ng perpekto ang Panginoon pero naawa siya sa akin. Kung titingin ka sa harap, wala kang makikita kundi pag-asa sa Kanyang biyaya. Sapagkat hindi ako karapat-dapat, isang hakbang pa simula ngayon, biyaya lang ng Diyos. Kung pagsasamahin mo ang awa ng Diyos at biyaya ng Diyos sa buhay mo, nagke-create yan ng oportunidad. Kaya nga sinasabi, ngayon, kung maririnig natin ang Kanyang tinig, huwag nating papagmatigasin ang ating puso. Sapagkat kung lahat ng ating pagkakasala ay hindi pinalagpas ng Diyos sa Kanyang awa, wala na tayong ngayon. At kung hindi tayo bibiyayaan ng Diyos ngayon sa isa pang pagkakataon, wala na tayong ngayon. Kung nasaan ang awa ng Diyos at nasaan ang biyaya ng Diyos, nandun ang oportunidad na makapaglingkod sa Kanya, na makasunod sa Kanya. Pero hindi natin yan matatamo ng hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Iyan ang napapala natin sa kalalapit natin sa Kanya. Maaring magsasabi ang marami sa atin, hindi yan magbibigay ng pera. Totoo. Pero saan ba galing ang pera? Hindi ba sa mga tamang oportunidad? Galing sa Diyos lang ang oportunidad. Nararapat sa Kanya na sa lahat ng bagay ay matulad sa Kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdote, maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa na pampalubag loob patungkol sa kasalanan ng bayan. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya ay makakasaklolo sa mga tinutukso. Pangwakas sa panawagan sa atin, mga kapatid. Mula sa panahon ng Israel hanggang sa panahon natin ngayon, iisa lang ang tinig ng Diyos. Ngayon, kung maririnig ninyo ang aking tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Makinig kayong mabuti. Sapagkat wala nang ibang habag ang Diyos sa atin maliban na padalhan niya tayo ng Kanyang salita. Huwag kayong manghimagod na kayo'y pinangangaralan ng salita ng Diyos. Sapagkat nagpapadala ang Diyos ng mga mangangaral dahil nahahabag siya sa Kanyang bayan. Noon sa pamagitan ni Moises at ni Josue, tinawag niya ang Israel sa kapahingahan sa Kanaan. Marami ang tumalikod sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tinatawag niya tayo hindi lamang sa kapahingahan dito sa lupa. Alam kong marami tayong gustong mangyari dito sa lupa, kundi tinatawag niya rin tayo higit sa lahat sa walang hanggang kapahingahan na kasama niya. Ang tinig na ito ay nagbababala noon at nag-aanyaya ngayon at hindi dapat ipagpabukas. Ilang linggo na sa pangangaral ng salita ng Diyos ang pinalalagpas natin ng pagkakataon. Bukas pa rin ang kapahingahang binibigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Panalangin, ang pinakasimple at basic na solusyon upang makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what peace. Oh, what pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Kayong mga nabibigat ang lubha, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin. Isipin mo, ang pagpapahinga kay Kristo ay pag-aaral kay Kristo. Paglilingkod kay Kristo ang kapahingahan kay Kristo. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Matthew 11:28-30. Mga kapatid, ang Israel noon ay tumanggi sa kapahingahan ng Diyos at sila'y nawala sa ilang. Huwag natin ulitin ang kanilang pagkakamali. Kaya ngayong araw, huwag nating patigasin ang ating puso. Lumapit tayo kay Kristo ngayon. Dalhin natin ang kanyang pamatok. Maglingkod tayo sa kanya na puno ng biyaya. Mag-aral tayo sa kanya. Mag-devotion kayo araw-araw. Gawin ninyo ang assignment ninyo sa doctrine class. At huwag yung dayain niya tuwing Sabado nyo lang ginagawa. Mga kapatid, napakaraming biyaya ng Diyos sa araw-araw. At manatilik tayo sa Kanya hanggang sa abutan niya tayong naglilingkod tayo sa Kanya. Sa Kanya lamang matatagpuan, mga kapatid, ang tunay na kapayapaan at kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Yan ang salita sa atin ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagsisikap, ng buong determinasyon na pumasok sa iyong paghahari. Kagaya ng isang matapat na lingkod, O Diyos, gawin mo kaming matapat. Na baka dumating ka na hindi pa namin naisaayos sa mga bagay na pinaayos mo sa amin, gawin mo kaming matapat. Sapagat ang salita mo ay dumating na sa amin para sa aming pagkakatuto. At kung hindi pa rin kami natututo sa salita mo, isinugo mo na sa amin ang iyong anak na si Jesucristo para maging tagapagligtas namin. At kung kami nahihirapan sa pagsunod, makalalapit kami sa Kanya sa pananalangin. Merong iglesia magpapaalala sa amin sa araw-araw upang huwag tumigas ang aming puso sa daya ng kasalanan. Sa maghapong ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyong pagiging maamo. Alam naming maraming dahilan para magalit ka sa amin. Sa ilang beses na sinubok ka namin at pinagdudahan namin ang iyong kalooban at ilang beses na pinangaralan mo kami na hindi kami nakikinig ng maayos. Napakaraming dahilan para magalit ka sa amin. Subalit, Panginoon, tulungan mo kami na wag naming ma-forfeit ang pagkakataong ito. Ngayon, habang naririnig namin ang iyong boses, bigyan mo kami ng mabuting puso. Bigyan mo kami ng tamang puso. Kinikilala po namin ang aming mga kahinaan, ang aming kapintasan, ang aming mga pagkukulang. At kung hindi po dahil sa iyong biyaya, ay wala po kaming mapanghahawakan na anuman. Salamat sa tagapagligtas namin, ang aming Panginoon, na siyang bumuo, nag-umpisa at bumuo ng aming kaligtasan, ang aming pananampalataya, upang sa ganun masabi namin, hindi kami ang nabubuhay, kundi si Jesucristo lamang. Kami po ay mga walang kwentang lingkod. Kami gumaganap lamang ng nais mong gawin sa amin, ng iyong kalooban para sa amin. Gawin mo kaming masunurin at gawin mo kaming matapat. Pagpalain mo lahat ng kaluluwa na inaakay namin sa iyong paanan at nawa makasama namin silang makatapos sa takbuhin ito hanggang sa iyong pagbabalik. Sa iyo ang kapurihan at pagpapasalamat namin sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.